Isang mayamang lalaki ay nagpakasal sa isang mahirap na babae nang biglaan upang manalo sa isang pusta. Ngunit ang mga pagbubunyag ng kanilang gabi ng kasal ay nag-iwan sa kanya ng pagkabigla. Bago tayo magsimula sa ating kwento, ipaalam sa amin sa mga komento kung saan kayo nakikinig. Mag-enjoy sa kwento. Sa isang ingranding salusalo, si Alberto Suarez, isang mayamang negosyante na nag-uumapaw sa malamig na tiwala sa sarili, ay nakatayo sa balkonahe na ipinapakita ang kanyang karaniwang hangin ng superioridad. Hindi tinatablan ng kanyang paligid, ang kanyang postura ay bahagyang nagbago lamang nang lumapit ang isang matandang kakilala, si Rodolfo Diaz, na may hawak na baso ng alak at isang malisyosong ngiti. Lagi mong ipinagmamayabang na kayang bilhin ng kayamanan ang lahat. Tama ba? Tanong ni Rodolfo na sumira sa katahimikan. Habang dahan-dahang iniinom ang kanyang champagne, sumagot si Alberto nang walang kibo, dahil nga kaya nitong gawin. Si Rodolfo na nakasandal sa gilid ng balkonahe ay tumuro sa isang babaeng nasa ibaba sa kalsada. Isang batang babae na nakasuot ng mga punit-punit na damit at walang sapin sa paa, ang mga matay puno ng pagod. Pansinin mo siya, hamon ni Rodolfo. Iyan ang bago mong pagsubok. Pustahan tayo ng 2 milyon, hindi mo siya kayang gawing isang babae ng lipunan at mapanatili ang kasal sa kanya ng 3 buwan. Tiningnan ni Alberto ang babae. Ang kanyang mga mata ay naging matalim, sinusuri siya. Para sa kanya, tila ang babae ay hindi isang tao kundi isang piyesa sa kanyang matatag na plano na magtagumpay. 2 milyon, tinawanan niya, ang nangiti ay puno ng pang-iinsulto. Tiyak na hindi mo pinapahalagahan ang aking kakayahan. Patunayan mo nga, sabi ni Rodolfo na may hamon ng ekspresyon. Tahimik na pinanood ni Alberto ang batang babae na nakaupo. Hindi alintana ang mga mata ng mga elitista na nakatingin sa kanya. May isang maliit na tasa sa tabi na tumatanggap ng kaunting barya. Mukhang nagsimula na ang kasiyahan ng gabi, komento ni Alberto, at pagkatapos ay lumiko upang pumasok muli sa kasiyahan. Hindi nagtagal, natagpuan niyang ang sarili ay nasa tabi niya sa kalsada sa ilalim ng malambot na liwanag ng poste ng kalye. Nang maglapit siya sa nakayukong babae, naging mas halata ang kanyang magulong buhok at ang kanyang mga tampok na tinatablan ng pagod. Ngunit isang tahimik na tibay ang tumimo sa kanyang atensyon. Hawak ang isang karatula na may nakasulat na anumang tulong ay malugod tinatanggap. Ang kanyang mga mahihinang kamay ay nakakagulat. "Excuse me," nagsimula si Alberto. Ang kanyang boses ay may autoridad. Tumingala siya, ang mga matay pagod, ngunit may kaunting lakas na nakatago. "Anong gusto mo?" tanong niya. Ang boses ay pinaghalong pagod at pag-iingat. Nag-alok si Alberto ng isang ngiti na may halong pagpapakita ng pagkahambog at pag-usisa. "Mayroon akong alok para sa iyo. Isa na maaaring magbago ng iyong buhay ng buo." Nagbago ang ekspresyon ng babae, nagmukhang nagdududa, ngunit mananatili siyang tahimik. "Seryoso ako," iginiit ni Alberto, yumuko upang makausap siya sa kanyang antas. "Ako si Suarez at ako ay may malaking kayamanan. Kailangan ko ng isang tao na tulad mo para sa isang natatanging proyekto." "Isang proyekto?" sagot niya ng may halong pang-aasar. Ang kanyang tawa ay naglalaman ng kombinasyon ng hindi paniniwala at kapaitan. Habang nagsasalita siya, naging halata ang kanyang mga pangipin na lumana. "Hindi ako eksperimento ng sinuman, Ginoong milyonaryo." Hindi apektado sa matalim niyang sagot, nagpatuloy si Alberto, ang kanyang boses ay matatag at walang emosyon. "Handa ako mag-alok sa iyo ng malaking halaga. Bibigyan ka namin ng pagkain, damit at matutuluyan. Ang tanging hinihiling ko ay pakasalan mo ako ng 3 buwan." Ang suhestyon ay nag-iwan sa kanya ng labis na pagkabigla.
Hindi ka seryoso. Huwag mong isipin na nagbibiro ako pagdating sa negosyo. Iginiit niya. Isipin mo ito bilang isang kasunduan sa negosyo. Walang tunay na attachment na kasama. Pagkatapos ng 3 buwan, maghihiwalay tayo at aalis ka ng may higit pang pera kaysa sa nakuha mo kailanman. Tumigil siya sandali, iniisip ang hindi ka panipaniwalang alok. Ang kanyang buhay ay puno ng mga malas at ang tono ni Alberto na walang kaunting empatiya ay nagpapalubha sa kanyang galit. Bakit ako? Tanong niya sa huli. Dahil nandito ka, sagot ni Alberto ng simple. Ang kanyang matapat na pagsagot ay halos nagpabalik loob sa kanya, ngunit ang matinding lamig at ang kanyang empty na tiyan ay nagpatahimik sa kanya. Ang pangalan ko ay Erlinda Lopez. Ipinakilala niya ang sarili ng mahina. At kung papayag ako dito, paano ko matitiyak na hindi ito isang scam? Tanaw na walang imik, kumuha si Alberto ng kanyang telepono at gumawa ng mabilis na tawag. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang mamahaling itim na sasakyan. Binuksan ng maayos na nakadamit na driver ang pinto para sa kanila. Sumakay ka, utos ni Alberto. Pag-usapan natin ito sa isang mas komportabling lugar. Nagdalawang isip si Erlinda, ngunit ang ideya ng pag-alis sa malamig na kalye ay masyadong kaakit-akit. Pumasok siya sa sasakyan, sinundan ni Alberto na inutusan ng driver na pumunta sa isang hotel na malapit. Sa tahimik na biyahe, pinanood ni Erlinda ang mga ilaw ng lungsod na dumaan habang abala si Alberto sa kanyang telepono. Dumating sila sa isang marangyang hotel at ipinakita sa kanila ang isang opulenteng silid. Ang magarbong dekorasyon mula sa malambot na mga carpet hanggang sa eleganteng kasangkapang kahoy ay kakaiba sa lahat ng nakita ni Erlinda. Matapos mag-order ng room service si Alberto, tumayo si Erlinda sa tabi ng pinto. Ang kanyang pag-iingat ay halata. Mag-relax ka, pinakalma siya ni Alberto habang nagbubuhos ng whiskey. Hindi ako nandito para saktan ka, isang transaksyon lang ito. Pagdating ng pagkain, kumain si Erlinda ng sabik at ang kanyang gutom ay napawi. Pinagmamasdan siya ni Alberto ng mabuti, tinatasa ang kanyang mga reaksyon. Kaya, may kasunduan ba tayo? Tanong niya matapos niyang kumain. Pinunasan ni Erlinda ang bibig gamit ang napkin at huminga ng malalim. Magkano ang ibabayad sa akin? $1,000,000, sabi ni Alberto, na parang isang karaniwang halaga lang. Nagulat siya sa halagang iyon. Ito na ang pinakamalaking pera na naiisip niyang makuha. Sa halagang iyon, maaari niyang baguhin ang kanyang buhay at tulungan ng iba sa kanilang mga kalagayan. Ngunit ang ideya ng pag-trade ng kanyang paggalang sa sarili para sa pera ay nakakabahala. Kailangan ko ng ilang kasiguraduhan, sabi niya, naglalayo na makuha ang kontrol. Tumango si Alberto. Ang lahat ay idodokumento ng legal. Ang aking abogado ang maghahanda ng kontrata at lahat ng kailangan mo ay ibibigay sa aking estate. At ang kasal? Tanong niya. Ang boses ay may halong pag-aalinlangan. Bukas, sagot ni Alberto ng matalim. Mabilis lang, isang formalidad lang. Hinagod ni Erlinda ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok. Pakiramdam ay nakulong sa tono ni Alberto. Sa huli, huminga siya ng malalim at pumayag. Sige. Tumayo si Alberto, ang kanyang ekspresyon ay puno ng kasiyahan. Magandang gabi. Magpahinga ka ng maayos. Bukas ay magsisimula ang bagong kabanata ng ating buhay. Pinanood ni Erlinda si Alberto na umalis at pagkatapos ay ibinalik ang kanyang pansin kay Alberto na tahimik na nagmamasid sa kanya. Ngayon, sisimulan nating ihanda ka para sa isang transformasyon. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng seryosidad na nagpapakita ng bigat ng gawain sa hinaharap. Marami pang kailangang gawin para maging handa ka para sa mga darating na buwan. Tumango si Erlinda,
Isang halo ng pagkabahala at pananabik ang gumugulo sa kanyang isipan. Sabik siyang samantalahin ang pagkakataong ito sa kabila ng mga hindi komportabling alaala ng kanilang mga nakaraang engkwentro na animoy sumasabay sa kanyang mga pag-iisip. Habang tinalakay nila ang mga detalye ng kanyang bagong papel at ang mga pagbabago sa pamumuhay na kailangang gawin, napansin ni Erlinda ang matinding pagbabago sa kanyang kalagayan. Hindi na siya simpleng aplikante sa Suarez Enterprises. Siya ay naging asawa ni Alberto Suarez, nahulog sa isang dinamika na kasing kapanabik-pangil ng kasing nakakatakot. Matapos ang almusal, itinutok ni Alberto ang kanyang kamay at tinawag siya upang sumunod. Naglibot sila sa mansyon, itinuro ni Alberto ang iba't ibang mga silid at ikinukwento ang mga responsibilidad ng mga tauhan. Bawat kwarto ay sumisibol ng karangyaan, ngunit naramdaman ni Erlinda ang kalungkutan para sa mga simpleng bagay sa kanyang dating buhay. Napansin ito ni Alberto, kaya't tinanong niya, "Ayos ka lang?" "Sinusubukan ko lang intindihin ang lahat," sagot niya ng mahina. Ang boses ay isang tahimik na eko ng kanyang kalituhan. Mukhang nauunawaan siya ni Alberto at dinala siya sa isang hardin na tinatamaan ng sikat ng araw, kung saan mas lalong pinaganda ang mga hardin na inayos ng maayos. "Maglaan ka ng oras, marami pa ang kailangang maunawaan," inaalok siya ni Alberto. Ang tono ng kanyang boses ay hindi inaasahang may malasakit. Sa hardin, nagsimulang mabuo ang isang banayad na ugnayan sa pagitan nila, tulad ng maingat na laro ng sikat ng araw sa mga dahon. Nakita ni Erlinda ang lalim kay Alberto, nakatago sa likod ng kanyang kadalasang malamig na pananaw. "Salamat dito," bulong niya, hindi sigurado kung ano pa ang sasabihin. Tinutok ni Alberto ang kanyang mata sa kanya, may halong pagkabigla at kuryosityo. "Simula pa lang ito, Erlinda," sagot niya ng kalmado. "Tingnan natin kung saan ito hahantong." Habang ang hinaharap ay hindi tiyak, nakaramdam si Erlinda ng isang maliit na pag-asa na sumik sa kanyang puso. Panahon na para yakapin ang bagong kabanata, hindi alintana ang komplikasyon ng landas na tatahakin. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Alberto ang mga susunod na hakbang. "Ngayon, magsisimula ang iyong transformasyon. Nagtipon kami ng isang koponan ng mga stylist, etiquette trainers at isang posture coach. Malapit nang mag-debut ka sa mataas na lipunan bilang asawa ko." Pumulot ng mata si Erlinda, nagdududa na magagawa ng mga pagbabago sa pananamit ang pag-aayos ng kanyang mga nakaraang pagsubok. "Ang business dinner sa susunod na linggo ang iyong unang tunay na hamon. Kailangan kong maging perpekto ka," inihayag ni Alberto. Ang mga araw na sumunod ay naging matinding pagsubok kay Erlinda. Mula umaga hanggang gabi, puno ng fittings, mga klase sa etiketa at mga pagsasanay sa postura. Kahit na hindi siya natuwa sa mga panlabas na aspeto, unti-unti siyang nag-a-adjust sa kanyang bagong kapaligiran. Si Alberto ay nanatiling may distansya, ngunit napansin niya ang natatanging impluwensya ni Erlinda sa kanilang tahanan. Siya ang naghamon sa kanyang awtoridad na hindi tulad ng iba. Isang hapon, habang nagsasanay si Erlinda ng kanyang paglalakad sa malaking hall, tahimik na nanunood si Alberto. Nang mapansin siya ni Erlinda, tumigil siya at humarap sa kanya. Mga braso ay nakataob. "Nasisiyahan ka ba sa palabas?" tanong niya ng may halong pang-aasar. "Pinapansin ko lang ang iyong progreso. Mukhang nag-a-adjust ka ng maayos," sagot ni Alberto. Isang maliit na ngiti ang kumurap sa kanyang mga labi. Umisumid si Erlinda. "Masaya akong natutuwa ka sa aking performance, Ginoong Suarez." Nilapitan siya ni Alberto at bahagyang binawasan ang distansya. "Bakit parang laging handa kang lumaban?" "Siguro dahil karapat-dapat ka sa ganoon," sagot niya ng buong kumpiyansa. Napansin ni Alberto ang kanyang tapat na sagot at tumigil saglit bago baguhin ang usapan.
Maghanda ka. Lalabas tayo mamaya. Saan? Tanong ni Erlinda, halatang nagdududa. Isang pribadong hapunan sa isang restaurant. Gusto kong makita kung paano ka mag-maneuver sa isang social na sitwasyon. Sa gabing yon, sa isang marangyang restaurant sa lungsod, si Erlinda, nakasuot ng elegante, ay nakakuha ng maraming paghanga, ngunit naramdaman pa rin niyang hindi siya akma sa ganitong atensyon. Si Alberto, sa kabaligtaran, ay hindi nakabado. Habang kumakain, napansin niya ang pagkabahala ni Erlinda. Ang kanyang mga mata ay laging gumagalaw at may mga maliliit na pagkilos. Mag-relax ka, mahina niyang sabi. Tinatangkang kalmahin siya. Magaling ka. Nagulat si Erlinda sa suportadong tono ni Alberto. Tumingin siya sa kanya. Hindi ako sanay sa mga ganito. Lumapit si Alberto at bahagyang lumambot ang kanyang tinig. Masasanay ka. Magtiwala ka sa akin. Sandali, nakita ni Erlinda ang ibang bahagi ni Alberto. Hindi ang malamig na negosyante na unang nakilala niya, kundi isang lalaking nagpapakita ng tunay na, bagaman nag-iingat na, kahinaan. Sa kanilang pagbabalik sa mansyon pagkatapos ng hapunan, ang atmosfera sa sasakyan ay nagmistulang hindi inaasahang relaxed. Tinalakay ni Alberto ang performance ni Erlinda sa hapunan. Binanggit ang ilang mga bahagi na kailangang mapabuti, ngunit wala ang kanyang karaniwang matinding tono. Talaga na ngang committed ka dito, hindi ba? Tanong ni Erlinda. Ang tono ay halong kuryosityo at kaunting pag-aalinlangan. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay ni Alberto sa kanya, isang seryosong tingin sa kanyang mata. Sinuseryoso ko ang lahat ng aking mga commitment, lalo na kung may pustahan na kasangkot. Ang binanggit niyang pustahan ay nagpasiko muli ng hindi pagkakaintindi kay Erlinda. Palagi niyang alam na siya ay bahagi ng isang mas malaking laro para kay Alberto, ngunit ang kanyang pabirong paalala ay nagdulot ng sakit na nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na siya ay isang kasangkapan lamang sa kanyang paghahangad ng tagumpay. Sa gabing iyon, habang si Alberto ay wala, nakaramdam si Erlinda ng isang hindi mapigilang pagnanais na galugarin ang mansyon. Naglakad-lakad siya sa mga tahimik na koridor hanggang sa madiskubre ang isang opisina na bahagyang nakabukas ang pinto. Sa loob, ang malaking mesa ay puno ng iba't ibang dokumento. Pinasok ni Erlinda ang mga papeles at nakakita ng isang nakakatakot na ebidensya, isang nakaprint na email na pag-uusap sa pagitan ni Alberto at isang ibang partido na tinatalakay ang pustahan ng malamig at kalkulado. So pumayag na ba siya? Sabi ng mensahe mula sa ibang lalaki. Opo, hindi na bago ang lahat, sandali na lang at mananalo na ako, sagot ni Alberto ng may kumpiyansa. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Erlinda na parang isang pisikal na hampas. Pinagtibay ang kanyang mga takot tungkol sa kanyang papel sa buhay ni Alberto. Habang sinisip-sip niya ang matinding realidad, pumasok si Alberto sa opisina ng hindi inaasahan. Nakita niyang hawak ni Erlinda ang mga dokumento at ang kanyang mga mata ay kumitid. Ano ang ginagawa mo dito? Ang kanyang boses ay mababa at puno ng tensyon. Hawak ng mahigpit ang mga papeles, hinarap siya ni Erlinda. Ganito ba ang tingin mo sa akin? Isang piyesa lang sa laro mo? Lumapit si Alberto upang kunin ang mga dokumento, ngunit umatras si Erlinda. Ang kanyang boses ay tumaas sa emosyon. Sasagutin mo ba ako? Huminto si Alberto, ang bigat ng sitwasyon ay napansin niya. Hindi ito kung ano ang iniisip mo. Nagsimula siyang magpaliwanag, ngunit hindi ito tinanggap ni Erlinda. Hindi kung ano ang iniisip ko. Nilalaro mo ang buhay ko na parang wala lang. Ang tawa ni Erlinda ay puno ng panguuyam, punong-puno ng sakit at pagkabigo. Pakinggan mo, hindi ganun kadali. Sinubukan ni Alberto na magpaliwanag. Huwag na.
Putol ni Erlinda, ang galit ay umabot sa sukdulan nang itapon niya ang mga papeles pabalik sa mesa at nagmamadaling umalis. Naiwan mag-isa si Alberto, tinitigan ang kalat ng mga papeles, isang bihirang pakiramdam ng kawalan ng magawa ang dumaan sa kanya. Samantala, tumakbo si Erlinda patungo sa kanyang kwarto. Ang kanyang emosyon ay parang buhawi ng galit at pagtataksil. Nang malak ang pinto, siya ay humagulgol ng malakas. Ang pagkakatuklas sa pustahan ay sumira sa anumang tiwala na kanyang nabuo. Naisip niya na hindi na siya maaaring manatili, kaya't nagsimula siyang magplano ng kanyang pagtakas. Hatingabi na nang mag-impake siya ng maliit na bag na may mga mahahalagang gamit, tahimik na nagbihis at binuksan ang bintana patungo sa hardin. Dahan-dahan niyang inakyat ang trellis, nag-iingat na hindi matama ang mga tinik ng mga rosas. Ang malamig na hangin sa gabi ay sumalubong sa kanya nang makalapat siya sa lupa at tumigil siya saglit upang sumulyap pabalik sa mansyon, isang matayog na anino sa dilim. Pinipigilan ang pagnanais na sumigaw ng kanyang frustrasyon. Umiwas siya at nagmamadaling naglakad patungo sa pangunahing kalsada, hindi lumilingon kahit isang beses. Tinitiis ang bagong tapang na magbalik loob sa kanyang buhay at kalayaan. Ang lungsod ay tila walang tao habang maghapon na naglakbay si Erlinda. Hindi alintana ang kanyang lumalalang pagod at ang matinding lamig na dumudurog sa kanyang balat. Sa kalaunan, nakarating siya sa abalang sentro ng lungsod at naghanap ng silong sa isang istasyon ng subway. Doon, dumapa siya sa isang upuan, sinusubukang magpahinga. Samantala, sa mansyon, nagising si Alberto ng maaga at napansin ang pagkawala ni Erlinda sa almusal. Sa una, hindi niya ito pinansin, iniisip na kailangan ni Erlinda ng oras na mag-isa matapos ang kanilang alitan noong nakaraang gabi. Ngunit mabilis na kumalat ang pagkabahala ng banggitin ng isang miyembro ng staff na hindi nila nakita si Erlinda mula pa sa huling hapunan. Isang pakiramdam ng takot ang bumalot kay Alberto, kaya't inutos niya tingnan ng kanyang kwarto habang pinipilit na mapanatili ang kanyang composure. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik ang butler, ang mukha ay puno ng alalahanin. Ginoong Suarez, bakante ang kanyang kwarto at ang bintana ay bahagyang nakabukas. Nagmadali si Alberto patungo sa kwarto ni Erlinda. Nakita niyang hindi nagalaw ang lahat at buo pa ang kanyang wardrobe. Sinuri niya ang bintana, napansin ang mga gas-gas sa trellis. Tumakas siya, bulong niya. Ang mga kamay ay nagkumpulan sa kamao. Agad siyang nagsimula ng serye ng tawag sa kanyang mga koneksyon, desperadong maghanap para makita siya. Ang imahe ni Erlinda na mag-isa sa kalye ay nagbigay sa kanya ng pangungulila at isang malakas na puwersa, hindi nakatali sa kanilang pustahan, kundi mula sa isang umuusbong na pakiramdam ng pagsisisi ang nag-udyok sa kanya na kumilos. Samantala, patuloy na naglalakad si Erlinda, itinutulak ang sarili sa kabila ng kanyang pisikal na limitasyon. Ang katawan niya ay nagsimulang sumuko sa pagod at sa lumalalang lagnat, ngunit nanatili siyang determinado na huwag hayaang maghari si Alberto o sinuman sa kanyang buhay. Pagdapo ng umaga, nakarating siya sa isang maliit na plaza kung saan siya dumapa sa isang kahoy na upuan. Ang katawan ay nanginginig at ang paningin ay malabo dahil sa pagkapagod at sa pagmamagaling na hindi humingi ng tulong. Sa kabaligtaran, si Alberto ay naghahanap sa buong lungsod gamit ang kanyang sasakyan. Ang kasalanan ay kumakain sa kanya habang desperado niyang hinahanap si Erlinda. Hindi niya inaasahan ang lawak ng sakit na maaaring idulot ng kanyang mga pagkilos. Sa huli, sa ilalim ng araw ng tanghali, nakita niya siya. Si Erlinda ay nakaupo sa ilalim ng isang improvisadong kumot sa isang bench. Ang kutis ay mistulang kulay abo, nanginginig mula sa lagnat. "Erlinda,
Sigaw niya, mabilis na lumapit sa kanya. Dahan-dahan binuksan ni Erlinda ang mga mata. Ang tingin ay malabo at mahina. "Bakit ka nandito?" Mahina niyang usisa. "Pumunta ako para dalhin ka pa uwi," sagot ni Alberto. Ang tono ay parehong determinado at may malasakit. "Wala akong bahay," sagot niya ng mapait. Maingat siyang binuhat ni Alberto sa kabila ng mahihinang protesta at dinala siya sa kanyang sasakyan. Naglakbay sila ng tahimik papunta sa ospital kung saan nakumpirma na siya ay malubhang dehydrate at may lagnat. Nanatili si Alberto sa kanyang tabi habang siya ay inaalagaan. Naramdaman ang matinding kawalan ng magawa, isang hindi pamilyar na pakiramdam para sa kanya. Paggising ni Erlinda makalipas ang ilang oras, nakita niyang naroroon si Alberto sa tabi ng kanyang kama. "Bakit ka nandito?" tanong niya ng mahina. "Care ako sa iyo," tugon ni Alberto ng taos puso. Nagmumura ng bahagya si Erlinda. "Wala kang alam tungkol sa pag-aalaga, kundi sa sarili mo lang." Ibinaba ni Alberto ang kanyang ulo, inamin, "Siguro tama ka, pero sinusubukan kong magbago." Tahimik siyang pinanood ni Erlinda, nahulog sa pagitan ng pagdududa at pagkapagod. Kinabukasan, nagising si Erlinda sa malumanay na ingay ng nurse na inaayos ang kanyang IV. Isang maginhawa, ngunit matalim na paalala ng kanyang kahinaan. Wala si Alberto na bahagyang nakapagbigay ginhawa sa kanyang nararamdaman. Agad na bumalik si Alberto, nakasuot ng simpleng damit at may dalang maliit na bag. Ang kanyang mga mata ay pagod ngunit determinado. "May dinala akong para sa iyo," sabi niya, inilapag ang bag sa kanyang nightstand. Nanatiling tahimik si Erlinda habang si Alberto ay umupo sa isang distansya mula sa kanya. "Supito, kailangan mong magpalakas," dagdag niya. Binuksan ang bag. "Wala akong gustong mula sa iyo," sagot niya. Ang boses ay magaspang at mapangapi. Napabuntong hininga si Alberto, iginiit ang kanyang respeto sa kagustuhan ni Erlinda na magkaroon ng espasyo at tahimik na naupo, hinayaan na ang katahimikan ay magpaligaya sa kanilang paligid. "Bakit ka nandito, Alberto?" tanong ni Erlinda na nagbasag ng katahimikan. Huminto siya at ang bigat ng kanyang emosyon ay halata. "Dahil care ako," inamin niya sa wakas. Isang matalim na tawa ang lumabas kay Erlinda na may halong pagdududa. "Wala kang alam sa ibig sabihin ng tunay na pag-aalaga." Nag-incline si Alberto. Ang kanyang mga siko ay nakatapat sa kanyang mga tuhod. Ang ekspresyon ay seryoso. "Siguro tama ka. Baka buong buhay ko hindi ko talaga inisip ang ibang tao. Pero ikaw, Erlinda, binuksan mo ang mata ko sa mga katotohanan na iniiwasan ko." Pinaharap ni Erlinda ang ulo, ang mga daliri ay humigpit sa mga sapin ng kama. "Hindi nito binubura ang mga ginawa mo." "Alam ko," sagot ni Alberto, ang tono ay puno ng pagsisisi. "At hindi ko inaasahan na agad mong mapatawad ako, pero handa akong magpakita sa iyo na kaya kong magbago." Sa mga sumunod na araw, nanatili si Alberto sa tabi ni Erlinda. Nakipag-ugnayan siya sa kanyang healthcare team. Tiniyak na ang mga pagkain ni Erlinda ay maayos at nagdala pa ng mga libro upang mapawi ang kanyang pagka-bored. Sa kabila ng kanyang patuloy na galit, hindi maiwasan ni Erlinda na mapansin ang mga patuloy na pagsusumikap ni Alberto. Isang araw, habang binabasa ni Erlinda ang isang aklat na ibinigay ni Alberto, natagpuan niyang may nakatiklop na liham sa mga pahina nito, nakasulat sa sariling handwriting ni Alberto. "Erlinda, hindi kayang iwaksi ng mga salita ang pinsalang nagawa ko. Pero mahalaga sa akin na malaman mong nagsusumikap akong magbago. Hindi ako sanay aminin ang aking mga pagkakamali. Pero pinilit mo akong tingnan ang aking sarili. Ang iyong pagpapatawad ay maaaring mahirap hilingin, ngunit nais kong makuha ang iyong respeto." "Alberto,
Binasa ni Erlinda ang liham ng paulit-ulit. Ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip ng mga kahulugan ng tunay niyang intensyon. Totoo ba ito o isa na naman sa mga manipulasyon niya? Sa gabing iyon, nang pumasok si Alberto sa kanyang kwarto, hinarap siya ni Erlinda hawak ang liham. "Ano ito?" tanong niya. Ang boses ay matatag. Mabilis na sumulyap si Alberto sa liham. "Ito ako na tapat." "Tapat?" Ang boses ni Erlinda ay nanghihina, puno ng pagdududa at galit. "Paano ko pagkakatiwalaan ang kahit anong sasabihin mo pagkatapos ng lahat ng ginawa mo?" Dahan-dahang lumapit si Alberto, iniiwasan ang anumang lapit sa kanya. "Alam ko, hindi ko deserve ang iyong tiwala, pero nandito ako, handang maghintay hanggat kinakailangan para muling maniwala ka sa akin." Napuno ng luha ang mga mata ni Erlinda, ngunit mabilis niya itong pinikit. "Hindi ko sigurado kung kaya ko pa bang patawarin ka." "Naiintindihan ko," sagot ni Alberto ng malumanay. Ang pagtanggap ay halata. Kinabukasan, idineklara ng mga doktor na sapat na ang kalagayan ni Erlinda para ma-discharge. Agad inayos ni Alberto ang kanyang pagbabalik sa mansyon. Nag-atubili si Erlinda. Alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Pagdating nila, ipinakita ni Alberto ang isang sorpresa na nag-iwan kay Erlinda ng pansamantalang pagkamangha. Ginawa niyang isang art studio ang isa sa mga kwarto, puno ng mga canvas, brushes, at iba't ibang kulay ng pintura. "Ano ito?" tanong niya naguguluhan. "Naalala kong sinabi mong mahal mo ang pagpinta." Paliwanag ni Alberto, isang magaan ng ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. "Inisip ko na baka magustuhan mo ng espasyong para sa iyo lamang." Ang simpleng hakbang na ito, ngunit may malasakit, ay nagbigay kay Erlinda ng pagkakataon na makita ang ibang bahagi ni Alberto, ang tao sa likod ng mayabang na tycoon na fasad. Sa mga sumunod na araw, nakatagpo si Erlinda ng aliw sa kanyang bagong studio, kung saan natagpuan niyang muli ang kanyang pagnanasa sa pagpinta, nakakaranas ng isang kalayaan na hindi niya naramdaman sa matagal na panahon. Iginagalang ni Alberto ang kanyang pangangailangan ng espasyo na maingat na tiyakin na komportable siya nang hindi pumapasok sa kanyang santuwaryo. Isang araw, habang abala si Erlinda sa kanyang sining, tahimik na tumayo si Alberto sa pintuan. Binabagtas siya. "May talent ka," sabi niya. Nagulat si Erlinda, tumigil siya at tinanaw siya. "Hindi ko akalain na interesado ka sa art." Umusod siya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Natuto ako." Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, tumawa si Erlinda, isang tunog ng tapat na kasiyahan. Ang buhay sa mansyon ay nagsimulang magkaroon ng bagong routine na mas tahimik. Nagtutok si Erlinda sa pagpinta habang si Alberto ay abala sa negosyo. Pareho nilang nahanap ang tamang distansya, ngunit mas tahimik at mas magaan ang pagsasama. Ngunit alam ni Alberto na hindi sapat ang simpleng coexistence. Nais niyang muling buuin ang tiwala sa pamamagitan ng mga aksyon, hindi lamang mga salita. Isang hapon, pumasok siya sa studio, huminto hanggang makita siya ni Erlinda. Nang magpatuloy siya sa pagpinta, binasag ni Alberto ang katahimikan. "Kailangan ko ng tulong mo," sabi niya ng tapat. Pinahinto ni Erlinda ang ginagawa, pinunasan ng mga kamay at hinarap siya. "Ang tulong ko?" "Opo," tumango si Alberto. "Gusto kong magsimula ng mga proyekto sa lipunan at kailangan ko ang iyong gabay kung saan magsisimula." Nagpakita si Erlinda ng duda. "Simula kailan ka naging interesado sa mga sosyal na proyekto?" "Simula nang mapagtanto ko na ang buhay ay hindi lang tungkol sa akin," sagot ni Alberto ng tapat. Tumigil sandali si Erlinda. Ang ideya ng pagtulong sa mga makabuluhang gawain ay tumimo sa kanya sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan. "Sige," pumayag siya, "pero intindihin mong hindi ito para sa'yo." "Tama," pumayag si Alberto na may banayad ng ngiti.
Sa mga sumunod na linggo, nagtulungan silang mag-explore ng iba't ibang mga charity organization. Dinala ni Alberto si Erlinda sa mga shelter, addiction recovery centers, at mga programang pang-edukasyon sa mga lugar na nangangailangan. Napansin ni Erlinda ang pagbabago sa paraan ng pakikisalamuha ni Alberto sa mga tao. Tila siya ay tunay na interesado sa kanilang mga kwento at pangangailangan. Partikular na nakakabigla ang kanilang pagbisita sa isang domestic violence shelter. Habang nakikipag-usap si Erlinda sa ilang mga kababaihan, umupo si Alberto sa tabi ng isang batang ina na karga ang kanyang sanggol, nakikinig ng mabuti sa kanyang mga karanasan. Mahirap magtiwala ulit pagkatapos ng lahat, ibinahagi ng babae, niyayakap ang kanyang anak. Naiintindihan ko, sagot ni Alberto, ang boses ay mababa at puno ng pangunawa. Habang pinapanood mula sa isang distansya, nagulat si Erlinda sa tunay na malasakit ni Alberto, isang bahagi ng kanya na hindi niya inaasahan. Tahimik ang biyahe pa uwi, hindi awkward, kundi naglalaman ng pagmumuni-muni. Nararamdaman ni Erlinda ang pagbabago kay Alberto, bagamat siya ay nanatiling maingat at hindi pa lubos na nagtitiwala. Pagkatapos, inayos ni Alberto ang isang espesyal na hapunan para sa kanila. Nagtakda ng isang malapit at intimate na atmosfera gamit ang mga kandila at malumanay na musika. "Ano ito?" tanong ni Erlinda, nagulat sa eleganteng setup. "Isang pasasalamat," sagot niya, hinihila ang kanyang upuan, "para sa paggabay mo sa akin nitong mga nakaraang araw." Umalis si Erlinda bagamat may pag-aalinlangan. Ang hapunan ay iba kaysa sa mga nakaraang kainan. Si Alberto ay hindi karaniwan, mas bukas. Nagbahagi ng mga personal na kwento tungkol sa kanyang emosyonal na matigas na pagpapalaki, kung saan ang pagpapakita ng damdamin ay itinuturing na kahinaan. "Iyon ang dahilan kung bakit laging tinatago ko ang aking sarili sa likod ng aking yaman," inamin niya. Nakatingin sa kanyang baso ng alak, nakinig si Erlinda, tinanggap ang kanyang kahinaan. Sa huli, tinanong niya, "Ano ang gusto mong mangyari, Alberto?" Tumingin si Alberto sa kanya, "Gusto kong maging isang tao na maaari mong igalang." Ang sagot ni Erlinda ay maingat, "Hindi lang iyon nakasalalay sa iyo." "Alam ko," buntong hininga niya, "pero handa akong magpakatino." Matapos nilang tapusin ang pagkain, nagsimula ng maglinis ng mesa si Alberto, habang si Erlinda ay bumalik mula sa kanyang studio na may dalang maliit na canvas, isang tahimik na tanawin sa ilalim ng isang sunset na langit. Narito, inabot niya ito sa kanya. Kitang-kita kay Alberto ang pagiging maligaya. "Ang ganda," sinabi niya, tunay na naantig. "Inisip ko na baka magustuhan mo," sagot ni Erlinda na parang hindi alintana. Kitang-kita ang pagpapahalaga ni Alberto. "Salamat!" Habang lumilipas ang mga araw, naging mas kapansin-pansin ang mga pagbabago kay Alberto. Pinapakita na niya ang mas mataas na respeto sa mga staff ng bahay, tapat na nakikipag-ugnayan sa kanyang mga empleyado, at nagsusumikap sa mga social initiatives na sinimulan nila ni Erlinda. Unti-unti, nagsimulang lumambot ang mga depensa ni Erlinda. Ang muling pagtitiwala sa kanya ay isang mabigat at mabagal na proseso, ngunit naramdaman niyang may unti-unting pagbabago sa kanyang sarili. Isang araw ng tag-init, huminto si Alberto sa hardin. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagmumuni-muni. "Gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay," aniya. Naging mausisa si Erlinda at sinundan siya patungo sa isang liblib na kubo sa estate. Sa loob, ang kubo ay isang personal na museo ng buhay ni Alberto. Mga litrato mula sa pagkabata, mga luma at paboritong laruan at mga guhit. "Hindi ko pa ito na ibabahagi kaninuman," ibinunyag ni Alberto habang tinitingnan ni Erlinda ang mga artifacts. Kinuha ni Erlinda ang isang litrato ni Batang Alberto na kasama ang isang eleganteng babae, marahil ang kanyang ina.
Iba pala ang buhay mo kaysa sa inaasahan ko, komento niya. Nag-smile si Alberto, may halong kalungkutan. Sabi ng mama ko, maraming bagay ang kayang bilhin ng pera, pero hindi ang kaligayahan. Matagal ko nang naiintindihan iyon. Ibinalik ni Erlinda ang litrato at humarap sa kanya. Siguro may oras pa para matutunan, suhestyon niya. Habang ang araw ay nalulumbay, nagbigay ng malambot na liwanag sa hardin, si Erlinda ay nagmuni-muni tungkol sa malalim na pagbabago sa kanyang sarili at sa kanilang dalawa. Bagamat may mga harang pa, ang mga araw na puno ng tunay na mga sandali ay nagbigay ng pag-asa na sa paglipas ng panahon, ang mga pader ay maaari pang magpatuloy na matunaw. Sa gabing iyon, nang pumasok si Alberto sa pinto ng art studio, ang kanyang karaniwang kumpiyansa ay napalitan ng isang kapansin-pansing pag-aatubili. "Pwede ba akong pumasok?" tanong niya. Ang boses ay kakaibang mahina. Isang mabilis na sulyap kay Erlinda ang ibinigay niya bago tumango. Pumasok si Alberto at dahan-dahang nilapitan siya. Ang mga mata ay nakatuon sa painting na nasa harap. "Ang ganda," papuri niya, tinitingnan ang tanawin na ipininta sa canvas. "Salamat," sagot ni Erlinda. Ang atensyon ay kalahating nakatutok sa kanyang sining. Huminga si Alberto ng malalim, nagprepara ng sarili. "Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Isang bagay na hindi ko nasabi kaninuman," inamin niya. Ibinaba ni Erlinda ang brush at humarap sa kanya, senyales na handa siyang makinig. Nagsimulang maglakad-lakad si Alberto sa studio. Ang mga kamay ay nakatago sa kanyang mga bulsa. Tanda na siya ay nag-iisip. Bilang bata, ang mama ko lang ang naging koneksyon ko sa labas ng mundo. Ang tatay ko ay isang matigas na tao na mas pinahahalagahan ang tagumpay kaysa sa pamilya. Tinuruan niya akong maging walang awa at itago ang anumang palatandaan ng kahinaan. Huminto siya. Ang tingin ay malayo habang nagbabalik tanaw. Sa kabilang banda, ang mama ko ay maalaga. Naniniwala siya na mas mahalaga ang pagmamahal at malasakit kaysa sa anumang kayamanan. Ngunit pumanaw siya ng dulig ako at mula noon tinutukan ako ng tatay ko na ipakita ang mga katangian na kanyang hinahangaan. Malayo, analytical at obsessed sa tagumpay. Matamang nakinig si Erlinda, nakita niya ang isang mas malambot na bahagi ni Alberto habang tinatalakay ang kanyang nakaraan. "At ngayon?" tanong niya ng mahinahon. "Iniisip mo pa bang kailangan mong maging ganoong tao?" Ipinagpag ni Alberto ang kanyang ulo at sumagot ng may determinasyon, "Hindi. Ang pagkikita natin ay nagpakita sa akin na may mas maraming bagay sa buhay kaysa sa dati kong tinanggap." Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila hanggang sa nagdesisyon si Erlinda na magbukas din. "May sasabihin din ako," nagsimula siya. Ang mga mata ay nakatingala. "Noong inihiya mo ako sa interview na yon ilang taon na ang nakalipas, winasak nito ang aking pagtingin sa sarili. Masakit ito sa akin sa mga paraang hindi ko kayang ipahayag." Ang boses niya ay nanginginig na ipapakita ang sakit ng alaala at naramdaman ni Alberto ang matinding pagsisisi. Ang pagninilay sa lawak ng kanyang mga aksyon ay nagbigay ng bigat sa kanya. "Pasensya na," nasabi niya. Ang paghingi ng tawad ay malinaw sa kanyang tono. Tumingin si Erlinda, nakita ang isang lalaki na walang pretensyon at kayabangan. Na-appreciate niya ang pagsisikap ni Alberto na harapin ang kanyang mga kahinaan at napaisip siya sa posibilidad ng pagpapatawad bagamat maingat pa rin. "Gusto kong maniwala sa iyo, Alberto, pero ang muling pagtatayo ng tiwala ay mangyayari lamang sa paglipas ng panahon," sinabi niya. Tumango si Alberto ng tahimik, tinanggap ang kanyang kondisyon. "Naiintindihan ko at handa akong maghintay hanggat kinakailangan." Dahil sa pagpapalitan nilang ito, nagpatuloy si Alberto sa kanyang pakikisalamuha sa mga proyekto sa lipunan.
Magkasama nilang nilapitan ang mga komunidad at individual na may pinagdadaanan. Ang pakikipagtulungan na ito ay nagbigay kay Erlinda ng pagkakataon na makita ang tunay na pagbabago kay Alberto. Habang isa sa kanilang mga proyekto, nakatagpo sila kay Lily, isang batang babae na nahihirapan sa pag-afford ng edukasyon. Naantig sa sitwasyon ni Lily, tinitigan ni Erlinda si Alberto. "Pwede ba nating matulungan siya?" Tanong niya, may pag-asa sa mga mata. Sa isang nakangiting sagot, sinabi ni Alberto, "Pwede at tutulungan natin siya." Dahil sa kanilang tulong, nakatanggap si Lily ng scholarship at karagdagang suporta. Habang pinapanood ang kaluwagan at saya ni Lily, naramdaman ni Erlinda ang init na kumalat sa kanyang katawan, nagpapagaling ng ilang bahagi ng kanyang mga sugat. Pagkatapos nang bumalik sila sa mansyon, si Erlinda ay nakaupo sa harap ng fireplace, nawawala sa sarili nang sumunod si Alberto na may distansya. "Masaya ako sa nangyari ngayon," sabi niya. Binasag ang katahimikan. Tumango si Erlinda bilang pagsang-ayon. "Oo." Pagkatapos ng ilang saglit, sinubukan ni Alberto, "Pwede ba akong magtanong?" Tumingin si Erlinda sa kanya, nag-aalangan ngunit bukas. "Sa tingin mo, may kinabukasan ba tayo?" Napahinto ang puso ni Erlinda, naramdaman ang bigat ng tanong. "Hindi ko alam, Alberto. Marami pa tayong kailangang pagdaanan." Tinanggap ni Alberto ang kanyang pagiging tapat ng tahimik. Alam niyang ang anumang pag-asa sa kanilang dalawa ay mangangailangan ng patuloy na ebidensya ng kanyang pagbabago. Habang ang mga araw ay lumilipas, ang kanilang buhay sa mansyon ay nagkaroon ng bagong ritmo. Si Erlinda ay naging mas aktibo sa kanilang mga proyekto sa lipunan, at si Alberto ay patuloy na nagpapakita ng maliliit ngunit makabuluhang pagbabago sa kanyang ugali. Habang ang pagiging maingat ni Erlinda ay unti-unting nawala, nanatili siyang maingat, hindi pa rin handang magtiwala ng buo. Isang araw ng taginit, iminungkahi ni Alberto ang isang paglalakad sa hardin. Nagsimula siyang mag-atubili, ngunit pumayag si Erlinda. Habang naglalakad sila sa mga namumulaklak na bulaklak, ibinahagi ni Alberto ang kanyang visyon para sa isang bagong inisyatibo. Isang community center na nakatuon sa pagbibigay ng edukasyon at pagsasanay para sa mga hindi nakikinabang. Inaasahan niyang hindi lamang makikinabang ang komunidad, kundi patuloy na mabubuo ang koneksyon nila ni Erlinda, dahan-dahang reconstructing ang tiwala na labis na nasira. "Iminungkahi niyang pamunuan natin ang proyekto ng magkasama," sabi niya habang nagbigay ng nakangiting pag-asa. Nagulat si Erlinda at tumigil sandali. "Ako?" "Opo, walang ibang nakakaintindi sa kanilang pangangailangan tulad mo at kailangan kong malaman mo kung gaano kita pinagkakatiwalaan," paliwanag ni Alberto. Tahimik na nanatili si Erlinda, tinatanggap ang kanyang mga salita. Bagamat may bahid ng pagdududa, hindi maikakaila ang lumalaking pakiramdam ng seguridad sa kanyang puso. "Kailangan ko munang mag-isip," sagot niya sa huli. Tinanggap ni Alberto ang kanyang pangangailangan ng isang tango. Sa hapon ding iyon, habang nagtatrabaho si Erlinda sa kanyang art studio, nakatanggap siya ng tawag mula sa wala sa oras. Si Clara, isang matagal na kaibigan mula sa kanyang mga araw sa kalsada. Ang emosyon sa boses ni Clara ay nagbalik ng maraming alaala at saya. "Erlinda, narinig ko ang tungkol sa iyong tagumpay at mga gawain sa komunidad. Kailangan natin mag-catch up," sigaw ni Clara, halos hindi humihinga. Nagkasundo silang magkita kinabukasan sa isang cafe sa downtown. Nang banggitin ni Erlinda ang pagkikita kay Alberto, inalok niya itong sumama. "Mananatili akong malayo, ngunit gusto kong tiyakin ang iyong kaligtasan," sabi niya ng tapat. Bagamat medyo naiinis, pumayag si Erlinda na samahan siya. Kinabukasan, habang naghihintay kay Clara, nakakaramdam si Erlinda ng kaba.
Matagal na simula nang huling magtagpo ang kanilang mga landas at hindi siya sigurado kung ano ang aasahan. Nang dumating si Clara, ang kanilang muling pagkikita ay puno ng emosyon habang sila ay nagbalik tanaw sa mga hirap ng nakaraan. Nagbago ang mga tao, napansin ni Erlinda matapos ang ilang kwento. Tila mas lumakas ka na, sabi ni Clara. Patuloy pa rin akong natututo, sagot ni Erlinda, ang ngiti ay mapagpakumbaba. Habang sila ay nag-uusap, napansin ni Erlinda si Alberto na nakaupo ng malayo, tahimik na nakamasid. Bagamat naroon lamang siya para sa kanyang kaligtasan, ang presensya niya ay nagbigay sa kanya ng hindi inaasahang ginhawa. Sa kanilang biyahe pauwi sa mansyon, binasag ni Erlinda ang katahimikan. Salamat sa araw na ito, sabi niya. Nagulat si Alberto sa kanyang pasasalamat at tumugon, hindi mo kailangang magpasalamat. Pero gusto ko, sabi niya, napansin kong nagbago ka. Pagkatapos ng ilang saglit, sumagot si Alberto, sinusubukan ko lang gawin ang tama. Ang tapat na tono ni Alberto ay nagdulot kay Erlinda ng pagsusuri sa kanyang nararamdaman. Sa kabila ng kanyang mga pagdududa, naramdaman niya ang isang pagbabago kay Alberto. Nagpatuloy ang sitwasyon nang dumating si Rodolfo, ang kaibigan na nagpasimula ng nakakabahalang pustahan sa mansyon ng hindi inaasahan. Ang kanyang ngisi ay puno ng pang-aasar. Alberto, kumusta ang mga bagay sa iyong bagong asawa? Pang-aasar niya. Narinig ni Erlinda ito mula sa hardin at tahimik na lumapit upang makinig. Anong gusto mo, Rodolfo? Tanong ni Alberto, halatang naiinis. Interesado lang, malapit na bang magtapos ang pustahan? Siguro excited ka na sa 2 milyon mo, pahaging ni Rodolfo. Ang narinig ni Erlinda na pag-usapan ang pustahan ng ganun kasimple ay muling nagbukas ng mga masakit na alaala. Hindi na tungkol sa pustahan, mariing sabi ni Alberto. Tinawag ko na ito. Tawa ni Rodolfo na puno ng hindi paniniwala. Tinawag off? Talaga? Opo, sagot ni Alberto. Wala na akong kailangan na pera at tiyak na hindi ko kailangan ng pustahan. Ang nagulat na ekspresyon ni Rodolfo ay nag-udyok sa kanya na magtanong, so, talagang nahulog ka sa kanya? Tahimik na si Alberto. Nagpakita si Erlinda ang galit at kalituhan ay halata. Totoo ba iyon? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Si Alberto, na nahuli sa kanyang mga salita, nagsimula, Erlinda, hayaan mong ipaliwanag ko. Gusto ko ang katotohanan, hindi ang mga palusot. Pinutol siya, ang mga mata ay nagbabadya ng luha. Naramdaman ni Rodolfo na nahihirapan siya kaya't nagdesisyon siyang iwan silang mag-isa. Habang siya ay umalis, nilapitan ni Alberto si Erlinda ngunit umatras siya. Totoo bang tinawag mo ang pustahan? Tanong ni Erlinda, ang boses ay nanginginig. Opo, tinawag ko. Bakit? Huminga ng malalim si Alberto at inamin, dahil mas mahalaga ka kaysa sa anumang hangal na laro. Tahimik na nanatili si Erlinda, ang mga nararamdaman ay magulo at puno ng takot. Kung hindi mo ako matutulungan, hindi mo kailangan, sabi niya ng kalmado ngunit may matatag na tinig. Hayaan mong ang mga aksyon ko ang magpakita sa iyo nang hindi ko kayang ipaliwanag. Habang pinagmasdan ni Erlinda si Alberto, sinusubukan niyang tuklasin ang kanyang katapatan. Naramdaman niya ang isang panloob na pagtulak na nagsasabing maaari nga siyang magsabi ng totoo. Ang mga araw pagkatapos ng masinsinang pag-uusap nila ni Alberto ay puno ng matinding tensyon. Naglaan ng maraming oras si Erlinda sa kanyang art studio, binabalikan ang magkahalong emosyon, habang si Alberto ay hindi tumigil sa kanyang mga pagsusumikap na patunayan ang kanyang tapat na layunin. Sa kabila ng natitirang distansya sa kanilang pagitan, maliwanag ang pagbabago kay Alberto. Isang umaga,
Habang si Erlinda ay nakaupo sa terasa, umiinom ng tsa, ang malumanay na paggalaw ng mga puno sa malamlam na hangin ay tila nagpapakita ng kanyang magulong isipan, pumapagitna sa mga masakit na alaala at sa mga tunay na sandali nila ni Alberto. Alam niyang may desisyon na nakatambad sa kanyang harapan, ngunit ang takot sa pagtitiwala ay nagpapatagal sa kanyang desisyon. Pagkatapos ay dumating si Alberto, huminto sa pintuan ng may hawak na folder. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, ngunit wala na ang dating kayabangan. "Pwede ba akong umupo?" tanong niya, binibigyan ng espasyo na pinahahalagahan ni Erlinda. Nagbigay ng maliit na tango si Erlinda at naupo si Alberto sa tapat niya sa mesa, inilapag ang folder sa gitna. "Dala ko ang ilang bagay na ipapakita ko sa iyo," paliwanag niya, binuksan ang folder upang ipakita ang mga dokumento. Ang mga papel na ito ay nagpapatunay na tinawag ko ang pustahan. Wala nang natirang ugnayan sa pagitan namin ni Rodolfo. Sinuri ni Erlinda ang mga dokumento, tinitingnan ang mga lagda at petsa na nagpapatunay na hindi lamang ibinalik ni Alberto ang perang pinustahan, kundi nagbigay din ng malaking donasyon sa isang charity. "Anong dahilan ng pagpapakita mo ng mga ito?" tanong niya na nakatingin mula sa mga papel. "Gusto ko na makita mo na tapat ako sa aking layunin. Hindi ko inaasahan ang agad na pagtitiwala. Ngunit umaasa akong patunayan na nagsusumikap akong maging mas mabuting tao," sagot ni Alberto ng tapat. Inilagay ni Erlinda ang mga dokumento at muling tumingin sa abot-tanaw, nagmumuni-muni sa mga pagsusumikap ni Alberto. Ngunit hindi niya maiwasan ang sakit ng pagtataksil. "Sinusubukan mong magbago, ngunit hindi nito mabubura ang nakaraan," sagot niya. Ang tono ay kalmado, ngunit matatag. "Tama ka, hindi nito mabubura," sang-ayon si Alberto, lumapit ng bahagya. "Pero nandito ako upang gawin ang lahat upang itama ang mga pagkakamali ko." Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila, puno ng hindi nasabing mga emosyon. Nakita ni Erlinda na ang pagharap sa kanyang nararamdaman kay Alberto ay hindi na maiiwasan. Sa mga sumunod na araw, iginiit ni Alberto ang kanyang pangangailangan para sa espasyo habang aktibong nakikilahok sa mga social initiatives. Pinapakita ang kanyang pagsusumikap sa pamamagitan ng mga aksyon. Obserbahan ni Erlinda ang kanyang dedikasyon, lalo na sa isang pagbisita sa isang shelter para sa mga batang ina, kung saan isang batang babae na si Sophie ang nagbahagi ng kanyang mga takot tungkol sa kanyang kinabukasan bilang isang ina. "Di ko alam kung paano susuportahan ang anak ko," umiiyak na sabi ni Sophie. Pinakalma siya ni Erlinda, tinitiyak sa kanya, "Hindi ka nag-iisa. Nandito kami upang tulungan kang maghanap ng solusyon." Pinagmamasdan ni Alberto ang malasakit ni Erlinda mula sa malayo. Na-inspire siya ng mga pangyayaring iyon, kaya't nagplano siya ng isang espesyal na hapunan sa mansyon ng gabing iyon upang lumikha ng isang cozy na atmosfera gamit ang mga kandila, mga bulaklak at malumanay na musika. "Ano ito?" tanong ni Erlinda. Naguguluhan nang pumasok siya sa dining room. "Isang pasasalamat para sa lahat ng iyong ginagawa," paliwanag ni Alberto. Inakay siya sa kanyang upuan. Nagatubili si Erlinda, ngunit naupo, ang mga mata ay nakatutok kay Alberto, na tila mas bukas at mas malambot kaysa dati. Nagsimula ng tahimik ang hapunan, ngunit unti-unting nagbukas si Alberto tungkol sa kanyang mahirap na pagkabata at kung paano ang pagkawala ng kanyang ina at ang mahigpit na presensya ng kanyang ama ang naghubog sa kanya. "Ginamit ko ang yaman bilang panangga laban sa sakit. Nagiging tao akong hindi ko kayang tiisin," inamin niya ng tapat. Nakikinig si Erlinda, ang kanyang mga nararamdaman ay naguguluhan, nahulog sa pagitan ng pag-unawa at duda.
Nararamdaman niya ang kanyang katapatan ngunit nahirapan pa rin siyang iwaksi ang mga natitirang pagkabigo. Gusto ko sanang maniwala sa iyo, aminin niya pero may takot pa rin ako. Tinanggap ni Alberto ang kanyang mga nararamdaman ng kalmado. Patuloy kong ipapakita ang sarili ko, hindi alintana kung gaano katagal. Nang matapos ang gabi, inakay ni Alberto si Erlinda pabalik sa kanyang studio. Bago maghiwalay, iniabot niya ang isang maliit na silver butterfly pendant. Ibinigay ito sa akin ng mama ko noong bata ako. Sabi niya, iniabot sa kanya ang pendant. Naniniwala siyang ang mga paru-paro ay sumisimbolo ng pagbabago. Nais ko na ito'y magpaalala sa iyo na ang pagbabago ay posible para sa bawat isa. Hinawakan ni Erlinda ang kwintas, naramdaman ang malalim na kahalagahan ng regalong iyon. Sandaling nawalan siya ng mga salita, ngunit nang tumingin kay Alberto, nagbigay siya ng isang mahinang ngiti at malumanay na nagsabi, "Salamat." Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maramdaman ni Erlinda ang mga banayad na pagbabago sa kanyang sarili. Nananatili siyang may pag-iingat kay Alberto. Ngunit nagsimula ang mga pagkakataon ng hindi inaasahang koneksyon. Isang magaan na pag-uusap sa hardin, isang tingin na nagpalitan sa isang pulong. Ang mga simpleng interaksyong ito ay senyales ng pag-soften ng mga pader sa pagitan nila. Isang hapon, habang naglalakad sa hardin, tumigil si Alberto at lumingon kay Erlinda. "May nais akong ipakita sa iyo," aniya. Inakay siya patungo sa isang liblib na kubo sa gilid ng estate. Pagpasok nila, nagulat si Erlinda nang makita ang kubo na puno ng mga relikya mula sa kabataan ni Alberto, mga litrato, mga laruan noong bata pa, at mga liham na isinulat niya para sa kanyang ina. "Ito ang aking santuaryo," sabi ni Alberto. Ang boses ay may halong alaala. Curious, kinuha ni Erlinda ang isang liham at binasa ito ng tahimik. Ang mga salita ng batang si Alberto ay nagpapahayag ng kanyang mga pangarap at takot. Ipinapakita ang isang bahagi niya na hindi pa niya nakikita noon. "Talaga ngang nagbabago ka," napansin ni Erlinda. Inilagay ang liham pabalik sa lugar nito. Nagmata si Alberto, ang mga mata ay puno ng pag-asa. "Sinusubukan ko para sa iyo." Tahimik na nanatili si Erlinda sandali. Pagkatapos ay malumanay na inamin, "Siguro may pag-asa pa para sa atin." Ang mga araw pagkatapos ng kanilang pagbisita sa kubo ay puno ng pagmumuni-muni at pag-iingat. Pinag-isipan ni Erlinda ang isang mahalagang desisyon na may kalakip na takot. Ang kanyang takot sa mga nakaraang sugat ay patuloy na umiiral. Gayunpaman, ipinakita ni Alberto ang lumalaking kumpiyansa sa kanyang pangako. Hindi niya pinilit si Erlinda, ngunit palaging nandyan si Alberto, ipinapakita ang kanyang kahandaang malampasan ang anumang hadlang upang patunayan ang kanyang pagbabago. Isang gabi, habang binibigyan ng huling mga detalye ni Erlinda ang kanyang painting sa studio, pumasok si Alberto sa pinto, may hawak na 2 baso ng alak. Ang itsura ay hindi karaniwang magaan. "Pwede ba akong sumama?" tanong niya, isang magaan na ngiti sa kanyang labi. Tumango si Erlinda at si Alberto ay lumapit. Inabot sa kanya ang isang baso. Tahimik silang tumayo sandali. Pinagmamasdan ang painting, isang masiglang paru-paro na dumapo sa isang bulaklak. Ang mga kulay nito ay buhay na buhay, laban sa mapusyaw na background. "Napakaganda," sabi ni Alberto ng tapat. "Salamat," sagot ni Erlinda. Ang kanyang mga labi ay may maliit ng ngiti. Uminom si Alberto ng alak at pagkatapos ay sinabi, "Ang metamorphosis ng isang paru-paro ay palaging nakakaintriga sa akin. Nagsisimula ito ng maliit at limitado, ngunit nagiging ganap na ibang bagay." Lumingon si Erlinda sa kanya, napansin ang paghahambing na ginagawa niya. "Sa tingin mo ba ang mga tao ay maaaring magbago sa ganung paraan?" "Kung talagang nais nilang magbago, oo," sagot niya ng may buong pananampalataya.
Tumagilid si Erlinda at tahimik na pinagnilayan ang mga salita ni Alberto. Ang mga pagdududa ay nandoon pa rin, ngunit hindi kayang baliwalain ang mga pagbabagong makikita sa kanya. Kinabukasan, sinabi ni Alberto na may plano siyang ipakita. May espesyal akong ipapakita sa iyo, sabi niya ng may lihim. Nag-atubili, ngunit pumayag si Erlinda. Isang pribadong flight ang dinala sila sa isang maliit na nayon na nakatago sa mga bundok. Isang idyllic na lugar na napapaligiran ng magagandang tanawin. Pagdating nila, inakay ni Alberto siya sa isang payak at maaliwalas na bahay na inihanda niya para sa kanilang pananatili. "Bakit mo ako dinala dito?" tanong ni Erlinda, puno ng kuryosidad. Tiningnan ni Alberto ang paligid, malalim na huminga ng malamig na hangin mula sa bundok. Ang lugar na ito ay sumasalamin sa kasimplehan at yaman ng buhay. Gusto ko tayong makaalis sa lahat ng bagay at magtulungan na magkakonekta. Habang sila ay nanatili, nagbahagi sila ng mga sandali na noon ay tila imposible. Nagtuklas sila ng mga landas, naghanda ng pagkain at nagsimula ng mga pag-uusap tungkol sa kanilang nakaraan, mga pangarap at takot. Nakita ni Erlinda ang isang bahagi ni Alberto na hindi pa niya nakikita noon, isang tunay at mahina na aspeto ng kanya na tumagos sa kanyang puso. Sa isang paglalakad, habang nakatigil sila sa tabi ng isang lawa, binasag ni Alberto ang katahimikan. "Erlinda, alam ko na marami pa akong kailangang patunayan, ngunit gusto ko mong malaman na tapat ang aking pagbabago." Tumitig siya sa kanya, nagulat sa sinseridad ng kanyang boses. "At ano ang inaasahan mong gawin ko?" "Isang pagkakataon lang," sagot niya ng malumanay. Naramdaman ni Erlinda na parang may pumasok na buhol sa kanyang lalamunan. Matagal na niyang pinagtibay ang kanyang puso ng matataas na pader, ngunit ngayon sa presensya ni Alberto, naramdaman niyang nagsisimula na silang gumuho. Pagbalik nila sa mansyon, napansin ni Erlinda ang isang pagbabago sa kanyang sarili. Ang kanyang mga pag-iisip ay mas malinaw kaysa sa mga nakaraang araw na may kaunting pagtangkilik sa kanyang tiwala kay Alberto. Gayunpaman, nauunawaan niya na ang anumang desisyon tungkol sa kanilang hinaharap ay kailangang lapitan ng maingat. Ang umaga ay sinabayan ng malamig na hangin at ang malumanay na unang liwanag ng araw na nagsimulang magbigay liwanag sa mansyon. Habang siya ay nagising, ang gintong sikat ng araw ay pumasok sa mga kurtina. Nakasandal siya sa kama saglit, tinatamasa ang katahimikan na bumabalot sa kanya. Mayroong isang mahalagang pagbabago na nangyari sa kanilang retreat sa bundok. Ang walang humpay na kalituhan na bumabalot sa kanyang pag-iisip ay tila unti-unting nawawala. Ibinalik niya ang bawat sandali na kanilang isinama, ang mga makulay na pag-uusap, ang mga tawanan nilang magaan at ang kanyang walang humpay na atensyon. Lahat ng ito ay nagpapakita ng isang realidad na matagal niyang ipinagkait. Si Alberto ay talagang nagbago at ang kanyang impluensya sa kanyang buhay ay hindi maikakaila. Pagdating sa dining room para sa almusal, nakita ni Erlinda si Alberto. Nabinati siya ng isang nakapapawi ng ngiti at itinabi ang kanyang dyaryo. "Magandang umaga," sabi niya. Ang boses ay mas malambot kaysa dati. "Magandang umaga," sagot niya, umupo sa tapat niya. Isang komportabling katahimikan ang bumalot sa kanila habang ibinuhos ni Alberto ang kanyang kape. Tinatanaw siya ng mahinahon. Nararamdaman ang pagbabago sa kanya. Pagkatapos ng almusal, iminungkahi ni Alberto ang isang lakad sa hardin at pumayag si Erlinda. Naglakad silang magkasunod sa mga landas na napapaligiran ng makukulay na mga bulaklak, nasasabayan ng melodiya ng mga ibon at ang malumanay na pagdaloy ng hangin sa mga puno. Nang makarating sila sa isang magandang stone bench sa ilalim ng isang matandang puno, tumigil si Alberto at hinarap siya. "Erlinda, may isang bagay akong kailangan itanong,"
Nagsimula siya. Ang tono ay seryoso. Tiningnan siya ni Erlinda ng mabuti. Noong isang panahon, ipinangako kong gagawin ko ang lahat upang muling makuha ang iyong tiwala. May progreso ba akong nagawa? Huminga ng malalim si Erlinda at naramdaman ang bigat ng kanyang tanong. Tumitig siya sa mga mata ni Alberto, puno ng tapat na pag-asa, at sumagot, "Nagbago ka, Alberto? At oo, muling nakukuha ang aking tiwala." Ang mukha ni Alberto ay lumiwanag ng isang ngiti, ngunit mayroon pa siyang isang tanong. Lumuhod siya sa isa niyang tuhod, kinuha ang isang maliit na velvet na kahon mula sa kanyang bulsa. Nabulabog si Erlinda nang binuksan ni Alberto ito upang ipakita ang isang simpleng diamond ring. "Erlinda Lopez, pahintulutan mo akong maging iyong asawa, hindi dahil sa anumang kasunduan, kundi dahil sa pag-ibig," tanong niya. Ang mga salita ay bumangon sa hangin sa pagitan nila. Tumulo ang mga luha sa mata ni Erlinda habang unti-unting umaabot ang katotohanan ng sandali. Ngumiti siya ng may init at tumango, "Oh, Alberto, pakakasalan kita." Isinuong ni Alberto ang sing-sing sa kanyang daliri at nagyakap sila sa ilalim ng malamlam na lilim ng puno, isang simpleng ngunit napakahalagang sandali na nagtatalaga ng bagong kabanata sa kanilang buhay. Ang kasal na ginanap ilang linggo pagkatapos sa hardin ng mansyon ay isang intimate na okasyon na dinaluhan ng ilang malalapit na kaibigan at mga kasamahan sa kanilang proyekto sa komunidad. Ang atmosfera ay puno ng pagmamahal at kagalakan. Si Erlinda, suot ang isang maselan na lace na damit, ay nagningning habang si Alberto nakasuot ay hindi maiwasang matutok sa kanya. Sa panahon ng seremonya, mahigpit na hinawakan ni Alberto ang mga kamay ni Erlinda. Ang kanyang boses ay may halong emosyon habang binibigkas ang kanyang mga pangako. "Erlinda, tinuruan mo akong tunay na kahulugan ng pag-ibig, pasensya at pagtubos. Ipinapangako kong magiging kasama mo ako sa bawat sandali, sa mga masasaya at mahihirap na panahon, at iaalay ko ang aking buhay para sa iyong kaligayahan." Tumulo ang mga luha sa pisngi ni Erlinda habang sagot niya, "Alberto, ipinakita mo sa akin na ang tunay na pagbabago ay posible at na ang pag-ibig ay maaaring magtagumpay kahit sa mga pinakamahirap na kondisyon. Ipinapangako ko na mamahalin kita at sasamahan kita habang binubuo natin ang ating hinaharap na magkasama." Ang kanilang mga pangako ay sinundan ng mga sigaw at ngiti mula sa mga dumalo. Nagselyo ng kanilang katapatan. Para kay Erlinda, ito ay isang sandali ng malalim na pag-unawa. Nasa tamang lugar siya kung saan siya nararapat. Ang kanilang unang taon bilang mag-asawa ay puno ng mga pagsubok at tagumpay, ngunit natagpuan ni na Erlinda at Alberto ang kagalakan at paglago sa kanilang pangako. Inilaan nila ang kanilang oras at lakas sa pagpapalawak ng kanilang mga proyekto sa komunidad, tumutulong sa daan-daang tao upang muling buuin ang kanilang mga buhay. Ang kanilang ugnayan ay lalong tumibay batay sa matatag na tiwala at taos-pusong pagmamahal. Isang umaga, habang abala silang naghahanda ng almusal sa kusina, lumingon si Erlinda kay Alberto na may isang mahiyain ngunit kumikislap ng ngiti. "May balita ako," sabi niya, ang mga mata ay kumikislap ng kasiyahan. Tumigil si Alberto, ang kuryosidad ay bumangon. "Anong balita?" "Magkakaroon tayo ng anak," inihayag ni Erlinda. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Sandaling nawalan si Alberto ng mga salita. Pagkatapos ay ngumiti siya ng malapad at nagmadaling niyakap siya ng mahigpit. "Hindi ka panipaniwala ito, Erlinda," sabi niya labis na nalulugod. Ang mag-asawa ay ginugol ang mga sumunod na buwan na masayang naghahanda para sa pagdating ng kanilang anak. Nagdedekorasyon ng nursery at nagplano para sa kanilang hinaharap bilang isang pamilya.
Ang araw na ipinanganak ang kanilang anak na si Maricel Suarez ay nagmarka ng isang malalim na emosyonal na sandali para kina Erlinda at Alberto. Nang hawakan nila si Maricel sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang isang agarang at malalim na koneksyon na para bang bawat hamon sa nakaraan ay nagdala sa kanila sa perpektong sandaling ito. Perpekto siya, bulong ni Erlinda, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tulad ng kanyang ina, malumanay na tugon ni Alberto, nilalambing ang ulo ni Maricel. Ang pagdating ni Maricel ay lalo pang nagpagtibay ng kanilang pagsasama at binago ang dati malamig na mansyon upang maging isang tahanan na puno ng init at pagmamahal. Sa mga sumunod na taon, ang kanilang community center ay naging isang hub ng pag-asa, tumutulong sa libu-libong tao upang maghanap ng bagong simula. Nagpatuloy si Erlinda sa pagpipinta na ngayon ay ginagamit din upang suportahan ang kanilang mga inisyatibo sa komunidad, habang si Alberto ay nagtuturo sa mga batang negosyante na nakatuon sa pagbabago sa lipunan. Lumaki si Maricel sa isang tahanang puno ng pagmamahal, ang kanyang mga tawa ay laging pinagkukunan ng kasiyahan. Si Erlinda at Alberto, tunay na magkasama sa bawat aspeto ng kanilang buhay, ay hinarap ang hinaharap ng may pag-asa at pasasalamat. Isang tahimik na gabi habang pinagmamasdan nila si Maricel na natutulog, pinisil ni Alberto ang kamay ni Erlinda at bumulong, "Binago mo ang buhay ko sa mga paraang hindi ko inisip." Ngumiti si Erlinda, isinandal ang ulo sa balikat niya. "At ipinakita mo sa akin na ang pag-ibig ay maaaring magbunga sa mga hindi inaasahang lugar." Magkasama nilang tinitingnan ang hinaharap, tiyak na anuman ang mga hamon na darating, haharapin nila ito ng magkasama sa pamamagitan ng makapangyarihang pagbabago ng kanilang pagmamahal. Sa palagay mo ba ay tamang desisyon ni Erlinda ang magpatawad kay Alberto? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Paano mo i-rate ang kwentong ito mula 0 hanggang 10? Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell upang manatiling updated sa lahat ng aming mga kwento. Para sa higit pang mga kwento na makakatouch, pindutin ang end screen ngayon.